Oy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo ka-coffee. Oy, nagmamalinis na ha. Ayos ha, kumakambyo na ngayon si Davao City Mayor Baste Duterte. Wala daw siyang utos ka-coffee sa PNP na tsugiin itong mga maliliit na users ng ipinagbabawal na gamot. Itong mga daga, no? Yung term natin dyan, daga eh. Yung mga pushers, yung maliliit lang. Yung mga nasa kanto-kanto lang. Pero yung mga drug lord, pakalat-kalat, baka nakaka-dinner pa nga nila ka-coffee. Wala daw siyang utos ka-coffee kasi sabi ng PNP chief si Marbel, yung bago, 'di ba? Sabi niya wala na, hindi na kinakailangan natin ng bagong war on drugs, no? Parang natuto na tayo doon sa panahon ni Digong. Sa panahon ni Bato de la Rosa, natuto na tayo diyan eh. Marami tayong lessons na natutunan diyan dahil marami mga inosente na nadamay kasi nga may kota eh, 'di ba? Ito, kailangan in this period baka 1,000 kayo na mapasukong suspect, kung matsugi man lang, 'di ba? Eh, wala na yan. Tapos na yung ganyang sistema. Ito ha, nakakapanibago. Oh, nasa Philippine Star. Oh, kung mababasa ninyo dyan. Anong nangyari? Parang naglilinis ah. Kumambyo. Sabi ni Baste Duterte, no order to kill drug suspects. Wala daw siyang inutos sa PNP. Kung nalilito kayo ka-coffee, no, bakit, kanino ba dapat yung directions manggagaling? Sa PNP ba? O sa mayor? Kasi ang mga mayor natin ka-coffee, deputize siya ng NAPOLCOM, ng National Police Commission. So, may say din sila sa operasyon ng local police. Kaya may ganyan yan. Diba? Pwede nga sila makapili kung sino yung PNP chief kung sino yung chief ng PNP dyan sa kanilang syudad May kakayahan silang mamili niyan base doon sa mga rekomendasyon na ipinasa sa kanila. May say. May supervision kasi nga deputize sila. Binigyan sila ng authority ng National Police Commission. So, hindi natin mawawala doon sa eksena yung mga mayor. May say kasi yan sila sa operasyon ng local police. Anyway, nag-iiba na ng tono ngayon kasi nababash sunod-sunod na nabash sila dyan matapos magsalita nitong PNP chief na wala nang kailangang bagong war on drugs. Diba, January to March 28 agad ang natsugi dyan sa Davao. And in a matter of 3 days na naman nung in-announce ni Baste itong war on drugs, ilan agad yung natsugi dyan? 7? Ganyan kabilis. At ito, meron na. Ayan, sa balitang ito nga ng Philippine Star. Davao City Mayor Sebastian Duterte has clarified that he did not order policemen to kill suspects. Wala daw po siyang inutos sa mga pulis na patayin yung mga suspect. Ang problema, yung recent cases nanlaban lahat Imposibleng nanlaban lahat yan. Diba? Ano yung proof nyo? Patunayan nyo na nanlaban yan. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon dyan Ang PNP mismo, nagkaroon sila ng investigasyon Kasi kaduda-duda na lahat yan ng laban. Di ba? Patunayan yun na nanlaban yan. Kaya ngayon, ongoing yung investigasyon na yan. What he said was that he himself would kill the drug suspects, he clarified. Biruin mo ha. Hindi niya inutos sa PNP na kitilin itong mga daga na ito. Siya daw mismo ang kikitil. Di ba? Mas masaklap ngayon kasi alkalde ka tapos suspect pa lang. Ganyan ang gagawin Parang ano lang kay Kibuloy, di ba? Ang pinagsisigawan ng mga Duterte supporters hinusgahan na agad si Kibuloy. I-suspect pa lang siya. O ganito yung nangyayari ngayon. Ang masaklap pa nga dito, kikitilin agad Suspect pa lang, kikitilin na agad. Siya mismo nagsabi, di ba? What he said that he himself would kill the drug suspects, paglilinaw ni Baste. Sabi niya, verbatim to ha, wala naman akong sinabi at inutusan. Ang sabi ko, ako ang papatay. Questionable. Suspect suspect pa lang yan. Di ba? Tapos ang panawagan ninyo sa kampo ni Kibuloy, huwag agad husgahan si Kibuloy kasi suspect pa lang siya ano to? Suspect pa lang itong mga drug suspect, kaya nga suspect di ba? Wala pang finality, hindi pa sila guilty. And then, tsutsugiin. Di ba? Questionable. Double standard yan. Sana napapansin nyo yan. Yung mga Duterte supporters, di ba? Hindi yung laging si PBBM ang napapansin nyo. Lahat kasalanan ni PBBM. May mali din yan. 7 suspects were killed since Duterte warned drug pushers that they would be killed if they would not leave the city. He declared a war on drugs during the turnover ceremony for the new city police chief on March 22. Actually, nagpakitang gilas agad dyan Yung bagong chief ng PNP dyan sa Davao nung nag-turnover sa kanya, yung control na turnover. Kasi ano din ito parang mensahe yan na wag nyo akong sisinusinuhin.
tsugiin ko kayo, di ba? Parang ganun yung message yan eh. Bago ako dito sa pwesto at ito yung kakayahan kong gawin. Ito yung kaya kong gawin dito sa lugar na yan. So yun nga nangyayari. Unfair yan, sobrang unfair yan. Paano? Sabi nga nila, o sige, tinan mo yung logic tinan mo yung argument nila. Pag nagbasa ka sa comment section, sabihin nila, o sige ako din, magbebenta na lang ako ng ng coke, o magbebenta na lang ako ng marijuana, total, pwede naman eh. Diba? Wala namang war on drugs eh. Hindi yun eh. Hindi yun yung issue. Ang issue dito, ipapaano, suspect pangalan sila eh, hindi pa sila guilty. Ipapaano kung napagkamalan lang? Paano kung nabiktima lang sila ng kota ng pulisya? Diba? Paano kung estudyante yan, umuwi ng gabi dahil galing sa gumagawa ng thesis o kung ano man yan, napagkamalan nila? At kung ikaw yung kamag-anak niyan, papayag ka? Diba? Walang kalaban-laban, estudyante, papayag ka? At nangyari yan during the term of Digong. During the term of Bato de la Rosa, yung tukhang na yan. Maraming ganyan yan. May ruling ang korte na nagkaroon ng pang-aabuso itong mga pulisya. Imagine mo lahat ng laban. Duterte said the premise of his statement to kill drug suspect was if he would find those who are selling illegal drugs. Isa pang usapin dito, yung mga naaabuso na bata, di ba? Walang magawa, kailangan sumunod sa ipinag-uutos sa kanila dahil may collateral. Minor de edad nagagamit sa pagdi-deliver. Ano yun? Tsugiin mo agad? Hindi ba pwedeng bigyan mo ng second chance? Hindi ba pwedeng i-rehabilitate mo yan? Bigyan ng pangalawang pagkakataon yan? At ibalik ulit sa lipunan? Ibalik ulit sa cycle? Tsugiin agad? Yun agad ang solusyon. At isa pa ha, nasisira yung imahe ng Pilipinas dahil sa mga pinaggagawa. Human rights violation ito eh. Diba? Ipapasok ang investment. Sasabihin, wag tayo dyan kasi sobrang human rights abuse dyan. Di mag-back out na lang yan. Lipat na lang yan sa ibang Southeast Asian countries. Sabi ni Baste, so far, wala pa naman akong nasasalubong. Wala pa naman akong pinapatay. Siyempre, gawin mo ba yan? Dudubihan mo yung pangalan mo. Alkalde ka. Di ba? Hindi na Teves ang dating yan. Mag-uutos ka. The reported drug-related killings prompted the Commission on Human Rights to conduct an investigation into Davao City's new drug war. Wala pang decision ka, Coffee, dito sa investigasyon na yan. Di pa natin naririnig kung ano na nangyari dito sa ginawang investigasyon na yan ng Human Rights Commission. At ng PNP mismo, Internal Affairs nila, nag-conduct ito ng investigation. Pero ang malinaw pa lang ngayon, ina-relieve na sa pwesto itong mga pulis na ito. 7 policemen involved in anti-drug operations that resulted in deaths have been relieved. Relieved pa lang yan, hindi pa tanggal sa serbisyo yan. Mga abusadong pulis. When asked what he intends to do with the politicians involved in the illegal drug trade, Duterte said he does not know any such persons. But he added, kung ganoon ka, patayin din kita. We, totoo ba? Kung influential, kaya mo. Di ba? Kung mayaman, kung tumulong sa kampanya, kaya mo. Yan ang nakakatawa dyan. Double standard dyan. Ang problema, itong 7 na to, mga dagang kanal lahat yan eh. Diba? Dito lang yan sa gilid eh. Gedli lang yan eh. Bato, piso-piso lang yan eh. Dos-dos lang yan eh. Yun ang natsugi. Paano yung malalaki dyan? Nagalaw ba? Di ba hindi? Unfair. Sobrang unfair yan. Duterte said he is willing to undergo drug testing but only if he can bring another person whom he did not identify. Yan na naman sila sa mga pasaring eh. Sino ba nagsabi magpa-drug test siya? Kasi gusto nila, bagamat hindi nila pinangalanan si PBBM, gusto niya magpapadrug test siya, isama yung one person na yon. Obvious naman kung sino yung tinutukoy nila. Si PBBM yung tinutukoy nila, kunyari pa. Kasi tuloy-tuloy para sila sa paninira eh. The mayor said the renewed campaign against illegal drugs in Davao was due to the resurgence of drug use. Kasi nga, ibig sabihin nga, hindi effective yung strategy ng tukhang na yan. Mabawasan man yung cases na yan, pero hindi ibig sabihin niya effective. Kasi ilang taon nang inilunsad yan sa Davao. Panahon pa lang ni De La Rosa inilunsad na yan. Panahon ni Digong na siya ang presidente, 6 na taon inilunsad na yan. So dapat, malinis lang Davao o yung mga katabing lugar man lang bilang pagrespeto sa Davao. Pero ang reason nila, hindi malinis-linis yan dahil may mga borders eh. Makakapasok pa rin sa borders eh. Acceptable reason ba yan? Ibig sabihin, hindi rin. Sa kabuuhan, hindi siya effective. Ba't gagawin nyo na naman? Ang dami na naman mabibiktima dyan. May problema sa droga. Naturally, magde-declare ka ng war on drugs.
i-approve ba yan? Di ba? Pag naglunsad ka ng programa, aralin mo muna, feasibility study ka muna, check mo muna, magiging effective ba yan o baka malaki yung collateral niyan. Duterte said he talked with barangay officials and they expressed disappointment with what is happening in their areas. May mali kasi dyan sa lugar ninyo, di ba? At syempre, ang purpose naman talaga nila dito para maging reflection ng leadership ni Pangulong Bongbong Marcos Sabihin nila, during the term of PBBM, ganyan ang nangyari. Tumaas ang kaso ng ipinagbabawal na gamot Yan naman talaga ang purpose nila dyan Kaya ginawa nila yan di sila nakaporma sa bagong hepe ng PNP. Wala nang war on drugs. Tapos na yung kota-kota. Diyan tayo nadali sa kota-kota na yan Kung ano yung gustong gawin sa NCR, gusto rin mangyari sa Region 2, Region 3, Region 4. Hindi nga ganoon magkakaiba ang sitwasyon ng bawat rehiyon. Hindi mo pwedeng i-insist yan na mangyari din sa isang lugar na yan. He said the renewed war was not fueled by his desire to run for a higher position. Hindi naman ako siraulo na magdideklara para pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga, Duterte said. I-solve sa ibang paraan, hindi lang laging tukhang. Kung hindi maiiwasan na nanlaban talaga, acceptable mo yan. Pero hindi ibig sabihin na yung 7 cases na sunod-sunod nanlaban lahat yan. Di para mapatunayan nyo, magsuot kayo ng body cam sa inyong mga operasyon. Di ba kasi mga dagang kanal lang yan yung biniktima ninyo dagang kanal lang yan, maliliit lang yan. Ang term nila dyan, jargon nila dyan, dagang kanal. Di ba? Doon kayo sa malalaki, yun ang tirahin ninyo, yung malalaki. Yung ugat, hindi yung maliliit. Kawawa yung mga pamilya niyan, may asawa, may anak, may pamilya, may tatay, nanay, anak yan. Paano kung ano lang yan, napagbintangan lang yan, kamukha lang yan. 'Di ba? Walang surveillance na maayos. 'Di ba? Sobrang unfair yan. At ewan ko. Pero wala rin siyang inutos. Babalik tayo doon sa sinasabi niya, wala akong inutos sa PNP na gawin niyo yan. Ako gagawa daw. Pero nananawagan kay Kibuloy, na magusigahan si Kibuloy. Hinusugahan yung mga drug suspects. Anyway, sige. Ano ang inyong opinion, ka-coffee? Short live lang ito. Quick live streams lang ito, premiere. Comment ang inyong opinion dyan sa ating comment section mga dais ninyong iparating dyan. At yung mga kapapasok lang sa ating channel, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like lang po ng video na ito. Attendance check natin yan. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, pa-click lang po ng subscribe. At kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang po, like and follow. Libre, walang bayad dyan. At pwede rin, share na rin ang video na to. Maraming salamat sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapitayon. Paalam ka-coffee. Bye-bye.